Grabe to mga lods. Ayaw talaga nilang tigilan si VP Inday. Imagine mo si VP Inday na nanahimik na siya, di ba? Parang wala nang pakialam si VP Inday sa mga katarantaduhan ng mga nangyayari right now. Pero grabe itong Marcos administration. Ayaw talaga nilang tigilan. Grabe, halata mo talaga mga lods. Na dudurugin talaga nila ang mga Duterte. Iba talaga. Nung nakaraan, papakialaman nila yung mga bank accounts, di ba, ni VP Inday. Ngayon na naman, at ito na naman ang NBI. Sabi ng NBI, we have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President. Tas ang sagot ni VP Inday, as expected. Grabe! Grabe. Grabe si BBM, no? Kasi sa harap, pabait-bait, no? Pero yung mga galamay niya sa ilalim, mga demonyo. Marcos administration. The most insecure administration of all time. Ayaw nyo talagang tigilan si VP Inday. Sige, sagarin nyo. Una sa lahat, Rosalinda, hindi kailanman mai-insecure si PBBM sa inyo. Hindi kailanman mai-insecure si President Marcos Jr. dahil siya na yung presidente. Ang totoong insecure ay yung mga taong gutom sa kapangyarihan at hindi pa rin natatanggap na wala na sila sa kapangyarihan kaya pilit na gumagawa ng paraan para patalsikin ang Pangulo natin ngayon. Yun ang totoo, Rosalinda. No? So wag mong binabaliktad, wag mong pinoproject yung totoong nararamdaman nyo kay PBBM. Mga kababayan, wag po tayong magpapadala or maniniwala sa mga pa-victim narrative ng mga ito. Yung kanilang ginagawang mind conditioning, no? Ang mga nangyayari po sa mga Duterte or kay VP Sara ay meron pong mga basihan. Meron pong masusing pag-iimbestiga ng Kongreso or ng House of Representatives at paulit-ulit po nilang binusisi ang mga ebidensya. So, yung mga nararanasan po ni VP Sara ay hindi po dapat isinisisi kay PBBM. Yung nararanasan po ni VP Sara at ng mga Duterte, kung sino man po ang may kasalanan diyan at dapat sisihin ay yung mga sarili nila, mga kababayan. Ang ginagawa ng mga ito ay mga pa-victim effect, no? Nagkakalat ng pa-victim narrative at minamind condition ng mga tao na sinasabi nila, pinaniniwala nila ang mga tao na si PBBM ang may kasalanan sa mga nangyayari po kay VP Sara at sa mga Duterte. In the first place, mga kababayan, tanungin niyo ang mga sarili niyo. Sino po ba ang gumamit ng confidential fund? Sino po ba ang nakakitaan ng mga ebidensya na nagsasabing may misuse na pondo ng taong bayan, mapa-confidential or regular fund? Sino po ba ang nagbitaw ng mga salita na may kinalaman sa assassination? Ang presidente po ba? Si PBBM po ba? Pinilit po ba ni PBBM si VP Sara na magsalita ng mga ganon? Pinilit po ba ni PBBM si VP Sara na gamitin ng mali ang pondo ng taong bayan? Hindi po ba si VP Sara ang lahat na nag-commit noon? Lahat po yun ay desisyon ni VP Sara. No? At kung ano man po yung mga kasong kinakaharap at reklamo na kinakaharap nila ng mga Duterte, sila po ang naglagay sa posisyon na kinilalagyan nila ngayon. No? Wala pong ibang dapat sisihin dyan. Binibigyan naman po sila ng kakayahan at oportunidad na magpaliwanag pero sila po yung umiiwas. No? So ang ginagawa ng mga ito dahil alam nila, ako kumpiyansa ako na alam nila sukol na po ang kanilang mga iniidolo. Kaya ayan, pabiktim po, diversionary tactics at saka mind conditioning na paninisa sa iba ang kanilang ginagawa. No? Pero hindi yan uubra. Hindi yan uubra sa matatalinong Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon, maraming Pilipino na ang nag-iisip na hindi na uubra yung mga joke-joke, yung mga pasaring, parinig at galit-galitan, at saka yung pag-iwas at pag-divert na ginagawa nyo, at yung ginagawa nyong paninise, no? Yung tipong binabaliktad nyo ang mga pangyayari, as if kayo yung biktima at yung ibang tao or si PBBM ang may kasalanan nito. Matatalino na ang mga Pilipino, hindi na magpapauto. Mga kababayan, pinapalabas nito ng taong ito na ginigipit or talagang biktima si VP Sara na talagang pinagkakaisahan as if kung magsalita siya, wala pong basihan ng mga reklamo. Inaanyayahan ko po kayong pumunta sa FB page ng House of Representatives nang makita niyo po doon ang mga articles of impeachment nang mas maunawaan po natin ang reasons kung bakit po na-impeach si VP Sara sa House of Representatives, no? Ito po yung mga dahilan kung bakit siya na-impeach. Article 1, sabi dyan, respondent, which is VP Sara,
betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives, as publicly admitted by her in a live broadcast. Article number 2, respondent, which is si VP Sara, betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and the Department of Education. Andiyan po yung basis, makikita nyo naman per article, no? Article number 3, respondent betrayed the public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act number 3019. Article number 4, respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her salin. Sa pagkakaunawa ko, hindi pa yata dineclare ng tama ang salin. In violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Article number 5, respondent committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Andyan din po yung basis. Article number 6, respondent by herself and or in concert with others committed acts of political destabilization constituting at least a betrayal of public trust and or culpable violations of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection. Andyan din po yung basis. Article 7, the totality of respondents' conduct as Vice President including her commission of the foregoing acts clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution, and graft and corruption. Ayan mga kababayan. Pwede nyo pong puntahan yan sa page ng House of Representatives sa FB nila na makita nyo po yung actual na explanation dyan. Ayan po yung 7 reasons kung bakit siya na-impeach sa House of Representatives. So yan po yung basihan mga kababayan kung bakit po nararanasan ni VP Sara ang nararanasan niya ngayon. Wala pong sino man ang dapat sisihin sa mga nangyayari sa kanya, kundi siya. Dahil kung umpisa pa lang nakipag-cooperate na siya sa COA, sa Congress para magpaliwanag, hindi po sana aabot sa impeachment. Pati yung kaso na isinampa or isasampa ng NBI na may kinalaman nga po sa pagbabanta sa buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ng House Speaker. So yun po ang alam ko, may case build up or sasampahan siya ng kaso ng NBI, So yun, hindi naman yung gawa-gawa ni PBBM, hindi naman yung inimbento, may basis po, Mga eksperto at mga otoridad po ang nag-aral doon, So, sino po bang may kasalanan kung bakit siya masasampahan ng kaso? Sino po ba yung nagbitaw ng mga salita na hindi katanggap-tanggap at hindi tama na sinasabi ng isang Vice President? Hindi po ba siya? So, itong mga ito, yan sila Rosalinda, mind conditioning at paninisi ang ginagawa at nagkakalat sila ng pa-victim narrative, So, wag po tayo magpalinlang at wag po tayo maniwala mga kababayan. At the end of the day, kung inosente at nasa tama si VP Sara, mapapatunayan niya yan sa impeachment trial sa Senado at sa mga korte kung masasampahan siya ng kaso. So mga kababayan, sana mas maging matalino tayo at wag po tayong magpauto sa mga joker, sa mga clown na ginagawa tayong joke, ginagawang joke ang Pilipinas, ang ating national security and interest na tayo ginagawang katawa-tawa, pinaglalaroan, nililinlang at tayo ay pinabibilib, na gusto tayong pumalakpak sa mga walang kakwenta-kwentang speech, sa mga walang kakwenta-kwenta at walang mga katuturang bagay na pinagsasabi kapag nagbibigay ng talumpati, Tama na, maumay na po tayo doon. Huwag po nating hayaan na binobobo tayo. Pero kung may mga grupo dyan na iilan lamang na sa tingin ko'y 1% na lamang na nag-e-enjoy, na tinatrato silang BOBO ng kanilang mga idol at sinusuportahan, good luck na lang sa kanila. Pero tayo pong mga Pilipino, maging matalino at mas matalino tayo pagdating sa pagsuporta sa ating mga pinuno. Sana po ay patuloy po natin suportahan ang mga magagaling at matitinong pinuno natin at ang ating pong gobyerno at ang ating presidente dahil ang tagumpay ng gobyerno, ng bansa, ng presidente ay tagumpay po nating mga Pilipino. At ngayong 2025, ilalakad ko po sa inyo ang aking mga napiling kandidato. Gusto ko po sa inyong imungkahi or isuggest kung hindi pa kompleto ang inyong mga
12 list, no? Yung listahan nyo kung hindi pa kompleto. Sana po ay mai-consider nyo si Dean Heidi Mendoza na naging whistleblower para ipakulong ang mga matataas na opisyal ng AFP nung siya ay nasa COA pa, nung commissioner siya ng COA, may napatunayan na sa paglaban ng korupsyon. Si Senator Bam Aquino, may napatunayan na rin, libreng edukasyon, this time siguradong trabaho sa bawat Pilipino. At si Senator Kiko Pangilinan po na sa kanyang speech dinig ng marami na handang iset aside ang political color at makipagtulungan sa presidente sa gobyerno para makamit ang 20 pesos per kilo ng bigas. Dahil nung panahon niya bilang Food Security Secretary, sobrang baba po ng bilihin. Kung maalala nyo, noong 2014, 2015, pag pumunta tayo sa mga grocery store sa palengke, 1,000 pesos, ang dami na po nating napamili, no? Kasya na sa 3 linggo hanggang 1 buwan na pagkain natin. Pero syempre, sa admin slate, meron din po akong kukunin, 2 yon. At alam niyo na kung sino yun, si Senator Ping Lacson at saka po si Secretary Benhur Abalos. The rest, hindi po ako sigurado sa kanila at wala po akong tiwala dahil kita ko po ang history nila at sila po para po sa akin ay mga pro-China, pro-Duterte, no? So yun lamang mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Tulungan po natin ang Pilipinas, tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin si PBBM na iangat at pagginhawain ang buhay nating mga Pilipino. Tama na yung mga negatron, no? Tama na yung sobrang reklamo, ang daming dada. Wala namang napatunayang matino nung panahon nila. Hindi po ba mga kababayan? Maraming pong salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.